dito, you are here, it's because God put you in this kind of position. You are blessed, you are highly favored. Maraming mga tao na nagnanais na sila ay nasa inyong posisyon. But kayo ang pinili ni Lord. And that's the thing that we must be grateful unto God. The Lord blessed you so much. Sino ka para i-bless? But you're just loved and chosen by God. But God put you in that position to do your mission, your purpose. And that is to exalt the name of Jesus. Ipakilala sa Lord sa buhay ninyo. At the same time, makita ang kabutihan na makapagsasabi yung tao ba na agad sa Ginoo ba? Well, thank you kaayo mo ka lang. Wala ka na-expect ba nga? Even you are in that high position, you learn how to humble yourself. Naki-level ka sa status ng tao. That's why, kahit anong posisyon nyo, kahit nasaan kayo ngayon, learn to keep your feet on the ground. Magpakumbaba kayo and the Lord will, the more kayo nga i-exalt ni God. But ang tao nga mga galboso, He will, kumbaga, ibagsak you ka ni Lord. So, eto, let us test ourselves. Kamusta po ang ating buhay? Yung katulad dito, sino po ba ang pumunta dito sa lugar na ito na kung saan na hindi na nalamin? All of you na nalamin, good mo na. Bakit? Nananalamin tayo hindi dahil para to condemn ourselves, pangit ka, ginad ka. Walang ganon. You are looking to yourself dyan sa mirror na yan para makita kung meron bang marumi, para matuto tayo na malinisan ang ating kung saan yung dumi. Same thing when we reflect ourselves. According dyan, nakabase tayo, pag nagre-reflect tayo, binabase natin yung image natin according to the image of our living God, the character of our righteous God. Uy, hindi naging mga akong batasan ba? Wala nang ampo-ampo, wala nang basa-basa Bible. Like, you have no fellowship with your Creator. Alam niyo po ba na ang buhay natin is not all about me, myself, and I? Your life is that hindi lamang sa iyong sarili. Kailangan, we must also take a look ba sa relasyon mo kay Lord. Kasi once our relationship to God, pag wala tayong relasyon kay God, walay tumong ang imong kinabuhi. Hindi nare-realign yung ating priorities pag hindi si Lord ang una ng ating buhay. Kaya po, wag po natin kalimutan ang Panginoon Diyos. So, kamusta yung righteousness ni God, ang pagkabalaan ni Lord? I want to tell you that Jesus is a righteous God. Our God is not a genie. Gusto ng Panginoon Diyos na tayo'y may pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Alam niyo po ba na ang Panginoong Jesus ay malapit nang bumalik? Kung ano pong nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa, iba't ibang syudad, hindi po yan aksidente. God exercises justice every day. Kung tayo ngayon buhay pa, it's because of God's grace. If you are ngayon alive, God, He saves you for a reason. Iyon po ang totoo, hindi tayo nabuhay dito para lamang sa pera at para yumaman. But the main reason na tayo, kumbaga, nabuhay kundi para magsilbi sa ating Panginoong Jesus. Lahat po tayong mamamatay and blessed. Kumbaga, alaot ang mga tao nga dili gayon maghunahuna sa adlaw sa ilang kamatayon. Every one of us will die and we will face to our Creator. He will judge us. Hindi ba kayo natatakot niyan? That one day, the moment, Sir, Lord, kadyan ang Lord. Hindi ka pa nakapagpatawad sa iyong magulang. Hindi ka pa nakapagpatawad sa kapatid mo. I want to tell you, perfecto ka ba? Hindi, di ba? Then forgive them. Forgive your parents. Yung mga magulang nyo, mahalin nyo sila. Kasi you are not where you are right now. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng mga magulang nyo, mahalin nyo sila kahit hindi sila perfecto. Kasi hindi ka rin naman perfecto. Amen po. Kung baka, sorry ma, hindi ka nga siguro nakapagsabi ng I love you ma, I love you pa eh. Pero sa nobyo mo na hindi man lamang nakapagpakain sa'yo, ang bilis mo maka I love you. Huy! Bulagan na naghihapon ka na. But your parents, kahit gaano kasama ng ugali mo, your parents will always love you no matter what. Amen. Huwag niyo intayin na yung magulang niyo nandun na sa libingan, saka pa kayo sorry ma, I love you, ma, sorry, di kayo ma. No!
Your parents is waiting for you. Alam, maging vocal kayo, ma, sorry, I love you, ma. Alam niyo ba kayo mga dalaga ngayon, mga binata, ang na-miss na sa mga ginikanan ni ma'am. When someone meron ng malaking anak, tatapikin ka lang. Thank you, I love you, ma. Murakagin ko lang yung kumot mo kasi. Walang sobra pa na sa 1 million ng ilang nadaugan. The moment ang mga anak ko, tanungin niyo mga magulang yan, isang halik lamang ng anak, mukha na silang nakadaog. That's why huwag niyo ipagkait iyan sa mga magulang niyo. Saka pa kayo magsasabi ng I love you, sorry, the moment na patay na sila, walang silbi yan. Amen. So yun po, ang taong hindi marunong mamahal sa Diyos ay hindi marunong mamahal sa kanilang mga magulang. Kasi ang taong tunay na marunong mamahal sa Panginoon Diyos ay marunong magpatawad. Alam niyo ba kung ilang beses na nag-utos ang Panginoon Diyos na ilang beses tayo magpatawad? 70 times 7. So, ibig sabihin, number 7 is the number of completeness. Ibig sabihin, katulad ng ating Panginoon Diyos, ay walang sawa siyang nagpapatawad sa atin every time we're asking God for forgiveness. Kaya katulad din sa iyo, magpatawad ka kasi sa pamamagitan ng pagbigay ng kapatawaran, ay that's the time that you are nare-release ka. You forgive people not because they deserve forgiveness. You forgive people because you deserve freedom. Amen. Magiging malaya ka lamang kung marunong ka magpatawad. Kaya nga tayo naging malaya sa pagpintawad tayo ng Panginoon Diyos. And the relationship will start. That's when nagkakaroon tayo na hindi na tayo kaaway ng ating Diyos Ama. We are friend of the Father, the Creator of heaven and earth. That's why we have the access to our Lord. We can ask anything in the name of Jesus Christ because we are no longer His enemies. Amen. Kaya kung meron kayo mga Bible, I'm telling you, may cellphone kayo pero hindi kayo makabili ng Bible nyo. Nag-iintay pa kayo na meron magbigay. If you really love the Lord, seek Him. Because we will all face the judgment of God and there is heaven and hell. Alam natin yan. Amen. God is not, hindi siya nabibiro sa atin. There is heaven and there is hell. And ayaw ni Lord na tayo po ay mapunta sa impyerno. That's why the Father, our Lord, our God the Father, binigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Para po tayo ay, kumbaga, kasi ang bayad sa kasalanan ay kamatayan at tayong lahat po ay nagkasala sa pamamagitan ng pag-iisip, sa pananalita, sa pamumuhay natin. At walang, ano ang bayad sa kasalanan? Kamatayan. Hindi po natin kayang bayaran ang bawat kasalanan na ating nagawa. Kaya kailangan na merong buhay na sakripisyo. Ang banal na Diyos na sa Jesucristo ay siya lamang ang makakapagbayad at makakasatisfy sa anger ni God the Father. And because of the death of Jesus Christ, the Father's wrath, kumbaga nahuwasan siya. Di ba paghuwasan niya yung sa katao na nasa buhok, hantod di ka makabulog, hantod di ka makapaglabay or anything, di ka mahuwasan. Tama? Same thing with Father's anger. Because He's a holy God. That's why the moment that Jesus Christ was crucified on the cross, nahuwasan si God the Father. That's why kung sino man talaga po sa atin dito, ang tunay na naniniwala na sa Jesucristo ay Diyos, kung ikaw talaga ay tunay na naniniwala na siya ay kaya makapagpatawad sa iyo, if you believe and accept that Jesus is Lord, God, the Lord said, He will give you the right to become a children of God and He will give you that eternal life, buhay na walang hanggan. Tayo itong nagsasalita ngayon, pag ang isang tao ay patay na, itong espiritu na nagsasalita ay hiwalay sa katawan niya. And saan pupunta ang espiritu? Ito ay babalik kung saan nanggaling. We will return to God. At ang tunay na tao na totoo na tumanggap kay Jesus Christ, magbabago na siya. The old has gone and the new has come. Yung dati natin buhay ay mawawala na yun. It's all about you, yung old life natin. But the moment that we embrace the truth, we embrace the gospel, we embrace Jesus Christ, the moment na inyo po siyang tinanggap na buo, tatanggapin nyo ang kanyang utos at ang utos niya siya magbabago sa iyo. And the way you think will change, the way you speak will change, the way you live will change, your desire will change. Yun yung mga
about me anymore. This is all about Jesus Christ. Amen po. Let us live for Jesus Christ. Mahal po kayo ng Panginoon. If there's any one of you here, kung mamamatay kayo ngayon, kasi death is wala talagang assurance kung kailan siya darating. Death will come in any moment, but God wants to give you an assurance that if you will just believe in your heart and confess that Jesus is Lord, sabihin mo sa bibig mo, tutuhanin, kalimutan mo yan, nasa palibot mo ngayon. The Lord said, you will receive eternal life if you will receive Him right now, if you believe Him. So right now po, I want to pray, and I will make this prayer to you. Kung hindi, wapay ka mo yung relasyon kay God. Let the Holy Spirit come into you right now. Let's just close our eyes. Father in heaven, Lord, I give you praise. I give you honor, my Lord. Holy Spirit, I pray that you will continue to move into their lives, God. Lord, I pray na meron po silang maramdaman na kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon Diyos. I pray that your presence, oh God, Lord, balutin niyo po sila ng presensya sa pangalan ni Jesus. Give them a new mind and a new heart, my Father. Let them see, oh God, Lord, kung gaano sila na napalayo sa iyo, Panginoon Diyos. But this very moment, I pray, my Father, na aalis ako sa lugar na ito, na kayo po, Panginoon Diyos, ay lalapit sa kanila as they draw themselves to you, Father. Sa mga nais na tumanggap kay Jesus at naniniwala na si Jesus Kristo ay namatay dyan sa krus. Siya ay inilibing pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli at ngayon ay nakaupo sa right hand of God the Father. If you believe that He is Lord, then God said He will give you eternal life. Right now, say it after me. Panginoong Jesus, salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo dyan sa krus. Naniniwala ako na ikaw, Jesus, na namatay dyan sa krus. Ikaw ay inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay nabuhay muli. Jesus, pinaniniwalaan kita na ikaw lamang ang Diyos at ang Hari. Jesus, pumasok po kayo sa aking puso at maghari. Tinatanggap kita bilang aking Hari at aking Diyos. Sulat niyo po ang aking pangalan sa libro ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Father, I pray that you will continue, Lord, to bless all the people, Lord, that heard my voice. In the mighty name of Jesus, I pray, my Father, to fill them with joy, with peace in Jesus' name. And may you continue, Lord, to bless Tagum City and His office, my Father. Lord, continue, Lord, to speak unto them, Lord, pagkatapos nito. Salamat, Panginoon Diyos. I pray that you will seal, Lord, everything na kanilang narinig. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Thank you, everyone. God bless you.